ini nga 2 anyos nga bata nga nawala na anay gikatingad-an ang hipi sa PNP sa lihok sa mga ginikanan sa bata. Matod ni Police Major Ayan Ludunya, hipi sa Butuan City Police Station 4, para maglikay-likay ang mga ginikanan kung muabot na ang kapulisan. Gani usa sa ilang nabantayan kung naay mga media muatubang man ang inahan, kung naay mga vlogger muatubang og magpa-interview man, og sa mga tambalan grabe man makatagad ang mama, pero og sila nay moabot ang mga pulis, halos di man matod pa mugawas yang kwarto. Update po kay Ayan Minyuza, no? Naku po, yung nanay po kasi, yung nanay po ayaw pong makipag-cooperate sa mga kapulisya natin, no? Kaya napagdudahan po sila ng ating pamalaan o mga ng kapulisya na kung paano, kung sino talagang dumali o sino ang suspect sa pagkawala ng kanilang anak, dahil sabi ng mga kapulisyan, pag mga vlogger ang pumunta, napaka-cooperative ni nanay, yung ina po ni Ayan Minyuza na nawawala po na 2 years old na taga Butuan City. Pati yung mga magtatawas, albularyo, napaka-cooperative po yung nanay. Pero pag pulis na po, pag pulis na po yung pumunta sa kanilang bahay, halos daw po ito hindi lalabas sa kanyang kwarto. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin tong isang report galing sa pulis. Pakinggan po natin. Sa ikaunom na kaadlaw karon nga ang kapulisan nagbalik-balik yun in taon na sa barangay Kabayahan ni ato nagbayan sa Butuan tungod ini nga 2 anyos nga bata nga nawala na anay gikatingad-an ang hipi sa PNP sa lihok sa mga ginikanan sa bata. Matod ni Police Major Ayan Ludunya, hipi sa Butuan City Police Station 4, kung nahasol ang mga ginikanan, nahasol usab pag-ayo ang kapulisan kay alang kaniya kinahanglan gayud kini nga masubay kung naabay krimen o wala. Ang dahan lang nila kay base sa ilahang obserbasyon karon. Mura maglikay-likay ang mga ginikanan kung muabot na ang kapulisan. Gani usa sa ilang nabantayan kung naay mga media muatubang man ang inahan, kung naay mga vlogger muatubang og magpa-interview man, og sa mga tambalan grabe man makatagad ang mama, pero og sila nay moabot ang mga pulis, halos di man matod pa mugawas yang kwarto. Mura magnaay gikadlukan sa laktod nga pagkasulti. Wala pagyud nila maistorya og eksakto ang tagtungod sa mga bata, kay maglikay-likay lagi og naa na ang presensya sa PNP. Mo'y hinungdan nga naningkamot na lamang itaw ng kapulisan nga magkakuha og mga impormasyon ngadto sa mga silingan. Street me nga 5 na po kadlaw, sige balik-balik dito, sige pangtingkay dito sa mga pangag. Yung paliwanag ng mga kapulisyan sa Police Precinct number 4 dyan sa may Butuan City, sabi ng hipi na ayaw talaga o mahirap nila kontakin o mahirap o ayaw makipag-cooperate ng mga magulang. So paano kaya yan? So ibig sabihin, yung pagdududa ng mga kapulisyan ay maging totoo pala yun kung sa ganon. Kasi ayaw makipag-cooperate Kasi pag wala ka namang ginagawang masama, wala kang tinatago, kailangan mo makipag-cooperate sa mga kapulisyan. Bakit naman kasi pag mga mandatawas, albularyo, mga vloggers, bakit makipag-cooperate sila? Tapos sa mga eksperto, gaya ng mga pulis o ganyan, NBI o SUKO, bakit ayaw sila makipag-cooperate? So ibig sabihin, may tinatago. Kasi yun po ang pananaw ng mga kapulisyan Yun po ang pananaw nila kasi bakit? Siyempre nag-aral yan. Marunong niyang mag-psycho ang isang tao, ng isang suspect. Kung ikaw ba may ginagawang masama o wala. Sa tuwing talaga, ilang ulit na sila doon. Kaya di ba papansin nyo, nakaraang vlog natin, di ba nasabi natin, mukhang, bakit walang kapulisya natin dyan? Yun pala, magtatago pala yung nanay, di halos lalabas. Bihira lang, yung kanina yung latest vlog ko lang na nagipag-operate. Pero mostly talaga daw, hindi talaga makipag-operate yung nanay. Kaya siguro talagang mapagdududahan po talaga. Opo, kasi pag ganyan mga sistema, lalo na nawawala. Kahit ako yung nawawalan. Kahit nga mawawalan ka ng mga sasakyan, motor, pira, mga gamit, bago, kahit ano pa dyan na napaka-importante, within a seconds or minute or an hour, talagang magsusumbong ka sa mga kapulisyan, sa mga otoridad. How much more? Bata yan. Tapos, napag-alaman po natin, 24 hours pa daw po, bago po
nagsumbong yung mga magulang doon sa police station ng Butuan City, Office District 4. Ha? Bakit kaya? Nakapagtataka kaya mostly po lahat ng mga netizen, yun po talaga ang kanilang tinatanong. At maliban pa dyan ha, yung interview ng mga magulang, yung especially yung nanay, paiba-iba kasi yung kanyang testimony, yung kanyang kwento. Sa mga vloggers, sa radio, reporter, paiba-iba, hindi consistent. So talagang mapaghalataan po sila. Kaya po, tingnan nyo ngayon, nagdududa na nga po yung mga kapulisya natin. Kasi maliban sa pabago-bago yung testimony, ayaw makipag-cooperate. Kumbaga, takot sila. Di ba, pag wala ka naman siguro tinatago, bakit ka naman matatakot? Dapat nga, matutuwa ka pa. Dahil merong tutulong sa iyo, maghanap yung mga kapulisyan. O di ba? Dapat talaga ikaw mismo pumunta doon palagi, kukulitin mo yung mga kapulisyan. Pero bakit yung mga kapulisyan ay siyang kukulit sa mga magulang? Bakit hindi sila yung mangungulit sa kapulisyan? Kung desidido talaga nilang makita ang kanilang anak at wala silang ginagawang masama. Ha? Naku, mas lalo na ito ngayon, nagpalabas po kasi ng ang interview itong mga kapulisyan, especially yung chief police dyan sa may Station 4 ng Butuan City na napagdudahan ng tuloy. Tapos pag mga albularyo, mga tatawas, vloggers, ayun, sumasama. Kahit sa puno ng kalatsutsi, puno ng niyog, mangga, o kahit anong klaseng puno, andoon magpapatawas. Pero itong mga kapulisyan natin na eksperto sa mga ganyan, kung ako yung mga kapulisyan, magdadala lang ako doon ng sangkatutak ng mga K9 unit. Kasi malawak yung doon damuhan sa likod. Malamang sa malamang, kasi kung may tinatago sila, kung may nagawa silang masama sa kanilang bata, mabubunyag talaga. Yan lang po talagang napaka-the best na paraan para mabilis ang investigasyon. K9 unit talaga. Magpadala ng 10 aso doon o kahit ilang aso pwede doon. Basta masuri lang yung lugar na yon. So, di ba? Ganun dapat. Dapat kung wala kayong ginagawang masama, makipag-cooperate kayo para hindi kayo mapaghalataan ng taong bayan, especially ng mga kapulisyan dyan. Kasi mostly talaga, yung mga komento ng mga tao, magaling din itong mga marites napagaling talaga nila mang-psycho Kung mababasa mo, walang pumapabor sa nanay talaga. Kasi nga, yung testimony ng nanay, paiba-iba. Hindi consistent, hindi magkapariha, may nagwalis, nagsampay, tumawag. Hindi po. Tapos pag in-interview yung mga anak o yung iba, wala. Hindi po sila interesado talaga. Kaya mapaghalataan siguro. Kawawa naman kasi gaya ng napablog natin sa nakaraan pa, di ba? Sabi natin, ipa-background check yung family kung wala bang insidenteng ng abuso ng anak or wala bang mga kaaway o gayon-gayan. Di ba? Dapat talaga ma-background check. Tapos isa pa dito, yung cellphone. Yung cellphone, iba ka kasi yun ang dahilan puro lang tayo nito haka-haka kasi nga ayaw makipag-cooperate ng nanay sa mga kapulisyan. Diba ang sabi ng nanay ay nagwalis daw siya tapos sa ibang interview nagsampay. Tapos yung bata daw sa likod naglalaro ng cellphone. Paano na po kaya kung nadisgrasya niya dahil nasira yung cellphone? Dapat isa ring suriin yung cellphone kung nalaglag ba, may biak ba, nasira ba. Baka yun po ang dahilan. Kaya po siguro nasubrahan sa pagdisiplina. Sa atin lang po ito, haka-haka lang po ito nasubrahan kasi may ganyan yung hindi mo mapigilan yung galit ng isang magulang. Hindi mo intention sana na mapatay pero natamaan sa mga lugar na critical area sa ating katawan, siguro doon natamaan, tigi. Di ba? Lahat ng aspeto dapat titignan. Problema naman kasi, ayaw talaga may kipag-cooperate. Mabuti pa doon sa mga albularyo, makipag-cooperate po yung mga magulang. Sa mga vloggers, makipag-cooperate. Pero sa mga lispo, kapulisya, ng mga eksperto, ayaw, napakahirap nun. So, sinong matuturo na suspect? Walang iba, yung nanay lang. Hindi naman siguro yung aso. Hindi naman papatay yung aso ng bata. Yun lang po. Pakikomento po ng inyong mga opinion o reaction sa comment section video. Babasahin ko po yan habang ako ay nagmamaniho sa mainit na lugar. Grabe dito guys, 43 degrees Celsius. Hindi pa yan, by next week, abot po yan ng 50 degrees Celsius. Ingat po lahat. At sana po, talagang walang nangyari sa bata. Kawawa. Kawawa talaga. Pugi pa naman yung bata, guwapings. Yung okay lahat at makita lang kung ano talagang
unot dulo, naibinta ba, napatay ba, ano po, nasangla ba? Sana po, hindi po na disgrasya lang ha. Sana okay lang, nasangla, nabinta, wag lang po sanang na disgrasya ng mga magulang. Bye, ingat po kayo lahat. God bless all, peace.